Magandang araw sa iyo, Kuya Eric, at sa lahat ng tagapakinig sa iyong channel. Tawagin mo na lang akong Edmond, isang probinsyano at mangingisda. Ang aking kwentong ibabahagi ay hango sa tunay na karanasan noong kami ay dumayo sa isang isla para mangisda sa loob ng isang buwan. Ang isla ay abot tanaw lang sa baryo namin dahil nasa tabing dagat lang din ang baryo namin. Bata pa lang ako ay malimit kong marinig ang tungkol sa nasabing isla na itatago ko sa pangalang Isla Verde. Kapag nag-usap-usap ang aking tatay at kapwa niya mangingisda, naririnig ko na marami daw isda sa nasabing isla. Yun ay ang kwento lang din daw sa kanila ng mga mangingisda na taga-ibang baryo. Pero kahit sagana ang nasabing isla sa mga laman dagat, ay kinatatakutan daw itong puntahan ng mga mangingisda. May kumalat kasi na balita na may nangahas na dumayo daw doon na mangingisda. Ngunit hindi na nakabalik pa ng buhay. Kaya magmula noon ay tumatak sa isip ko ang kwento ng isla. Kapag mag-isa lang ako at naglalakad-lakad sa baybayin, palagi kong tinitignan ang isla. At minsan pumasok sa isip ko na balang araw ay makakarating din ako sa Isla Verde. Lumipas ang mga taon, 23 anyos na ako noon at natuto na ring mangisda. Nang subukin ng probinsya namin ng matinding tagtuyot o tawagin na lang natin na El Nino. Dahil sa sobrang init ay nagbibitak-bitak ang mga lupa. Hindi makapagtanim ng palay ang mga kababaryo namin. Dahil maging ang irigasyon na pinanggagalingan ng tubig para sa mga palayan ay halos matuyo na rin. Kinakapos na rin ng mga mangingisda sa mga nahuhuling isda sa karagatan na sakop ng baryo namin. Kung kaya isang gabi, habang nagkayayaan ng mga kalalakihang mangisda sa baryo namin na tumagay, nagkataon na nandun kami ng tatay ko, ay napag-usapan ng pagdayo sa Isla Verde. May pag-aalala ng iba dahil sa dating bali-balita. Sa huli ay napagkasunduan na dadayo kami para mangisda sa loob ng isang buwan. Naghanda kami ni tatay ng mga baterya sa flashlight na gagamitin namin. Maging ang mga pana at pamingwit ay inihanda namin. Excited na akong marating ang nasabing isla na matagal ko nang pinangarap marating. Dumating ang araw na tumungtong na kami sa Isla Verde. Nang bilangin ko ay nasa 35 kaming lahat. May kanya-kanyang baon ng bigas, kape, asukal. Nga naman sa matatanda. At sigarilyo sa mga tulad kong bata-bata pa. Sumakay na kami sa malaking motor pandagat kung tawagin sa amin. Mag-aalas 10 ng umaga noon kaya mainit na. Pero di ko alintana ang init sa aking balat. Ang nangingibabaw sa akin ay ang excitement na mararating ko na ang isla na dati abot tanaw ko lamang. Isang napakagandang dalampasigan ang nakita ko nang bumaba kami sa motor pandagat na sinakyan namin. Kulay puti ang mga buhangin na parabang kay sarap lakaran. Nakababa na ang lahat. Narinig kong sinabi ng aking tatay sa may-ari ng motor pandagat na si Kuya Rico na balikan kami sa isla. Isang buwan mula sa araw na yon. Narinig ko rin ang sinabi nito na mag-iingat kaming lahat. Kahit sanay na kami sa dagat ay para kaming mga bakasyonista nang umapak ang aming mga paa sa dalampasigan. Maging ang matatandang mangingisda na kasama namin ay tuwang-tuwa. Nagsisisi daw sila kung bakit tumanda sila na hindi napuntahan agad ang isla. Naglakad-lakad kami para hanapin ang mga kabahayan na sinasabing maraming tao ang naninirahan sa isla. Naikot na yata namin ang isla bago namin nakita ang mga bahay. Ang dinaungan pala namin ay likod ng isla, kaya walang kabahayan. Naglabasan sa mga bahay-bahay nila ang mga tao. Para bang noon lang sila nakakita ng mga dayuhan sa lugar nila, o baka bihira lang talaga may dumayo na taga-ibang lugar. Bilang tumatayong pinuno sa aming grupo, nakipag-usap si tatay sa mga tao at nagpaalam na mangingisda kami. Sa karagatan na sakop ng lugar nila.
Mababait naman ng mga tao na tinanggap kami. Sinabi pa nga na mangisda lang kami hanggat gusto namin. Nagtanong kami kung saan may tindahan para alam namin kung saan kami bibili kapag naubusan kami ng aming pangangailangan. Sinamahan kami ng isang binatilyo. Medyo malayo-layo pa sa kabahayan ng tindahan na pinagdalhan sa amin. Isang may kalakihang bahay na ang bubong at yari sa pawid. At ang dingding ay pinatuyong kugon. Masukal ang bandang likuran ng bahay. Umikot kami sa gilid at doon namin nakita ang iba't ibang paninda. Binasa ko ang nakasulat sa bandang itaas ng tindahan. Tindahan ni Manang Iska. Isang matangkad ngunit may kapayatang babae ang lumabas. Tinawag nitong Manang Iska ng binatilyo, kaya nalaman namin na siya ang may-ari ng tindahan. Pagkatapos ipaalam ng binatilyo kung sino kami, napaseryoso ang aura ng mukha ni Manang Iska. Inikot niya ang kanyang paningin sa bawat isa sa amin. Natuon ang mga mata ko sa kanyang mga kamay. Nagtaka lang ako na isa siyang babaeng taga-isla pero may kahabaan ang kanyang mga kuko. Maputla din siya at nangingitim ang talukap ng mga mata. Nang makaalis na kami sa tindahan ni Manang Iska, ay naghanap na kami ng lugar na maaari naming pansamantalang tirahan. Plano namin na magtayo ng mga kubo sa isla. Mas maganda yung malapit sa dalampasigan. Hindi nagtagal may malawak at bakanting lote kaming nakita. Kaya naman nagmamadali na kaming kumilos para manguha ng mga kahoy at palapa ng nyog upang gawing bubong sa mga kubo na aming titirahan. Hapon na nang sa wakas ay natapos din ang aming mga kubo. Maraming puno sa paligid kaya kahit umulan ay hindi ganun kadali masisira ang aming mga bubong. Dahil sa pagod ay nagpasya kami na kinabukasan na kami mag-uumpisa manguha ng isda na aming gagawing daing. Pero nagkayayaan kami ng 5 kasama namin na mamana ng isda para may ulam kami sa aming hapunan. Isa si tatay sa mga sumama. Napakalinis at malinaw ang mga sul-ngasul na parte ng isla ang aming napuntahan. Nauna nang lumusong sa tubig ang 4 kong kasama. Naupo muna ako sa malaking bato at masayang nagmasid sa papalubog na araw. Inayos ko na ang makapal na salamin pandagat sa mga mata ko. Hinawakan ng pana at nilagay ang yapak sa mga paa ko. Palusong na sana ako sa tubig nang may nadaanan ng mga mata ko. Isang figura may kalayuan sa akin na nakatayo sa malaki ding bato. Kakaiba ang itsura niya. Balahibuhin at mahaba ang buhaghag na buhok. Napalingon ako sa aking paligid. Kung may ibang tao pa ba bukod sa akin na nakakakita sa kanya. Pero wala na. Nang muli ko siyang balikan ng paningin, ay wala na ito sa kanyang kinatatayuan. Nagkibit balikat na lang ako at lumusong na sa tubig. Inilagay ko na ang makapal na salamin sa mga mata ko at hinihanda ang pana. Bago ako tuluyang lumubog sa tubig ay napatingin ulit ako sa paligid. Nagulat ako nang makita ko si Manang Iska di kalayuan sa malaking bato kung saan ko nakita ang balahibuhing nilalang. Napatingin sa gawi ko si Manang Iska kaya tuluyan na akong lumangoy papunta sa malalim na parte ng dagat. Madilim na nang naisipan kong umahon na sa tubig. Marami akong nahuli na malalaking isda. Siguradong masarap ang aming hapunan. Pag-ahon ko sa tubig na abutan ko si tatay na hinihintay akong nakaupo ito sa dalampasigan. Habang nagnganganga. Nauna na raw yung 3 naming kasama. Magkasabay na kaming naglakad ni tatay. Inilihim ko sa kanya ang aking nakita pero palingon-lingon ako habang naglalakad. Unang gabi namin sa isla. Pagkatapos ng masarap naming hapunan, nagpasama si Dandoy. Kababata ko na bumili ng sigarilyo sa tindahan ni Manang Iska. Sumama rin ang 3 pa naming kababaryo para bumaba daw ang kanilang kinain. Napakatahimik sa isla. Mga kuliglig lang at tunog ng paghampas ng alon ang maririnig. Ilang sandali pa, habang naglalakad kami, ay sumilay na ang liwanag na nagmumula sa liwanag ng kalahating buwan.
May kalayuan ang tindahan ni Manang Iska, kaya naman pawisan na kami nang makarating. 2 gasera ang nakasindi sa tindahan ni Manang Iska. Isa sa loob at isa naman sa labas. Naabutan namin siyang abala sa pagluluto sa gilid ng kanyang bahay. Malaking kawa ang pinaglulutuan nito na aming pinagtataka. Napalingon si Manang Iska nang marinig ang mga yabag namin. Nagmamadali nitong tinakpan ng kawa at pumasok na sa kanyang tindahan para pagbilhan kami. Habang bumibili si Dandoy ng sigarilyo, narinig kong tinanong siya ni Manang Iska kung taga saan daw ba kami. Nang marinig ang sagot ni Dandoy, hindi na ito muli pang umimik. Paalis na kami nang biglang tinawag kami ni Manang Iska. Saglit lang daw at may ibibigay daw siya sa amin. Nagmamadali itong pumunta sa kusina. Pagbalik may dala na itong malaking kasirola. Pagkatapos ay binuksan nito ang nakasalang pangkawa. Nagsandok ito at halos mapuno ang kasirola na sa tingin ko ay dinuguan ng laman. Nahihiya ang isa naming kasama na tanggapin ang ibinibigay na ulam. Ngunit bigla naman itong kinuha ni Dandoy. Ayon kay Manang Iska, talagang niluto daw niya yon para sa amin. Pa-welcome daw sa amin sa pagdalaw namin sa kanilang isla. Nagpasalamat kami sa kanya bago bumalik sa aming mga kubo. Kahit tapos ng maghapunan ay nilantakan ng iba naming kasama ang dinuguan. Ako naman ay hindi na kumain pa. Ganon din si tatay. Sanay kami na kapag busog na, hindi na talaga kami umuulit ng kain. Ang iba naming kasama ay mga tulog na. Sinilip ko ang mga kubo ng iba naming kasama. Naabutan ko si Dandoy na nakaupo sa labas ng kanilang kubo. May pakiramdam akong malungkot ito. Umupo ako sa tabi niya at nakipagkwentuhan. Nagkalabuan daw sila ng kanyang nobya na si Irene. Noon ko lang nakitang umiyak dahil sa babae si Dandoy. Sa totoo lang maloko sa babae yon. Palibasa gwapo naman talaga. Matangkad ito at maganda ang katawan. Maihahalin tulad ang itsura niya sa isang artista. Ngunit nakahanap yata ng katapat. Ayun, umiyak. Dahil problemang puso, niyaya ko siyang uminom kami. Kahit isang boteng gin. Bumalik ulit kami sa tindahan ni Manang Iska. Dala na din namin ng kasirola na pinaglalagyan ng dinuguan. Pasarado na ng tindahan si Manang Iska. Nagulat kami nang may nakita kaming isang magandang babae na abala sa pagliligpit ng mga pinaglutuan sa labas. Tila nabuhayan ng dugo si Dandoy. Natawa ako. Naisip kong babaero talaga ang mukong. Dahil nakapasok na sa loob ng bahay si Manang Iska. Ang magandang babae ang pinagbilhan namin. Nagulat pa ito at parang napamura nang bigla kaming sumulpot sa likuran niya. Natawa ako dahil natataranta at nabubulol si Dandoy habang kinakausap ang babae. Nang lumapit ito sa harapan namin, maging ako man ay nabato-balani. Di lang maganda ito, bagkus ay napakaganda. Morena lang ang babae. Matangkad din, may kapayatan din. Napatingin ito sa akin. Bigla akong umiwas ng tingin. Ayokong may ibang isipin si Dandoy. Alam kong kursunada niya ang babae. Pumasok sa loob ang babae para kumuha ng alak. Biglang naging maliksi si Dandoy. Panay kalabit sa akin at bulong. Nang biglang lumabas si Manang Iska. May dala itong kawayan na pinangharang sa bintana ng tindahan. Masaya kaming kinausap ni Manang Iska. Tinanong kami kung masarap daw ba ang dinuguan. Mabilis naman na sumagot si Dandoy ng oo. Habang nag-uusap pa kami, lumabas na ulit mula sa loob ng tindahan ng babaeng maganda. Ipinakilala sa amin ni Manang Iska ang kanyang anak na dalaga. Ang pangalan daw nito ay Mona. Napakagandang pangalan, kasing ganda ng babae. Inabot sa akin ni Mona ang bote ng alak. Napansin ko agad ang mahahaba niyang kuko at ang medyo may kakapalang balahibo sa kamay. Mabilis niyang binawi ang kamay at nagmamadali nang pumasok sa loob ng bahay.
Hindi ko mapigilang mag-isip sa pagkatao ng mag-ina, ngunit binaliwala ko na lang. Mukha naman silang mababait. Pangalawang linggo na namin sa isla. Medyo nasanay na kami sa paligid. Marami na kaming nadaing na isda. Itinambak namin sa isang kubo na sinadya naming gawin para lang paglagyan ng mga daing. Nagpaalam ang tatlo naming kasama na maligo daw sila sa dagat. Medyo maalinsangan naman talaga ng gabing yon. Dahil medyo napagod ako ng buong maghapon, ay nauna na akong mahiga sa mga kasama ko. Iniwan kong nagpipintuhan pa sila sa bakanting lote na ginawan namin ng mga upuan at mahabang mesa. Tambayan at kainan naming lahat. Pagkapasok ko sa kubo ay pumesto ako sa bandang gilid. Medyo presko sa gilid kapag umiihip ang hangin. Kakapikit ko pa lang nang makarinig ako ng kaluskos mula sa kakahuyan. Nakapwesto ang kubo namin malapit sa mga puno. Dahan-dahan akong bumangon paupo at sinilip ang labas ng kubo bandang likuran. Medyo madilim kahit maliwanag ang buwan dahil malaking puno ang naroon. Inisip kong baka mga daga lang yon. Kaya pabalik na ako sa higaan nang biglang kumaluskos na naman. May narinig akong tila may naapakan na tuyong sanga. Sinilip ko ulit ang likod ng kubo. Nanlaki ang mga mata ko nang makita ang isang figura. Nakatayo ito sa tabi ng isang puno at nakatingin sa mga kubo. Mahaba ang buhok nito nang biglang tumalon ito palapit sa isang kubo. Walang kamalay-malay ang mga kasama ko na abala sa pagkwentuhan. Hindi nila marahil nakikita ang nakikita kong figura dahil medyo may kalayuan ito sa mga kubo. Dahan-dahan kong kinuha ang itinabi kong 2x2. Plano kong labasin ang sa tingin ko ay isang aswang. Nang makarinig ako ng malakas na sigawan mula sa labas, nagmamadali na akong tumakbo papunta sa mga kasamahan kong nagkwentuhan para alamin kung bakit may sumisigaw. Nagkakagulo na sila. Naabutan ko si Ariel, isa sa mga nagpaalam na maliligo sa dagat, na hawak-hawak ang kanyang tiyan. Pinagtulungan siyang buhatin ng mga kasama ko para ihiga sa mesa dahil maraming dugo na ang pumapatak sa kanyang kamay na nakahawak sa tiyan. Ganun na lang ang pagkagulat naming lahat nang dahan-dahang tanggalin ni Ariel ang kanyang kamay. Wakwak ang bituka nito at may bahaging putol-putol. Nawalan na ng malay si Ariel na lalong ikinabahala ng lahat. Ilang sandali pa ay humahangos na dumating ang dalawa niyang kasamang naliligo sa dagat. Hingal na hingal ang mga ito habang nagsasalita na may aswang daw. Sa paputol-putol na kwento ng dalawa, nakita daw nila nang atakihin si Ariel ng aswang. Mahaba daw ang buhok at mga kuko. Nanlilisik ang mga mata at mahaba ang dila ng umatake kay Ariel. Hinabol daw nila ito ngunit mabilis daw itong nakatakas at nawala sa kakahuyan. Naalala ko bigla ang nakita kong figura sa likod ng aming kubo. Galit na galit ang mga kasama namin. Kinuha ang mga pana nila at nagpasama sa dalawa para hanapin ang aswang. Ang iba naman ay ginagawan ng paraan na maampat ang dugo sa tiyan ni Ariel. Niyaya ko si tatay sa aming kubo at kinuwento ang aking nakita. Galit na galit itong kinuha ang dala niyang itak at lumabas ng kubo. Sinundan ko si tatay habang hawak ko ang 2x2. Ginalugad namin ang kakahuyan sa tabi namin ngunit wala kaming nakita. Maya-maya pa ay sumigaw ang isa naming kasama at idiniklarang patay na raw si Ariel. Halos panawan kami ng ulirat sa bilis ng pangyayari. Masiglang masigla pa itong nagpaalam na maliligo. Nagwala na sa galit ang iba naming kasama. Bumalik na rin mula sa paghahanap ang iba pa. Bigo din silang makita ang aswang. Lahat kami halos tulala habang umiiyak na nakatingin sa kawawang si Ariel. Niyaya ko ang iba naming kasama na puntahan ang pinakakapitan ng isla upang ipaalam ang pagkakapatay kay Ariel. Nasa 7 kaming magkakasama kabilang si Dandoy. May kanya-kanyang dala kami ng pana sakali na makasalubong namin ang aswang. Hindi pa rin kami makapaniwala na wala na ang aming kasama.
Hanggang sa nasa tapat na kami ng tindahan ni Manang Iska. Nakapatay ang ilaw kaya madilim sa buong tindahan. Nagkatinginan kami ni Dandoy. Masyado pang maaga para matulog ang mag-ina. Palagi kaming bumibili sa tindahan nila bago kami matulog. Maghahating gabi na nagsasara ang mga ito ng kanilang tindahan. Nagpatuloy na kami sa paglalakad. Ako ang nasa pinakahulihan. Nakakailang hakbang pa lang kami nang muli kong lingunin ang tindahan ni Manang Iska. Napahinto ako sa paglalakad nang may isang figura akong nakita na nakatayo sa may tarangkahan. Mabilis itong tumakbo, papasok ng bakuran ng bahay at tindahan ni Manang Iska. Hinila na ako ni Dandoy palayo. Pagbalik na lang daw namin pag-uusapan. Naisip ko na maging siya man ay naghihinala din sa pagkatao ng mag-ina. Nang marating namin ang pinakasentro ng kabahayan, marami pang tao ang gising. Nagtaka sila nang bigla kaming lumuwas. Mula nang dumating kasi kami sa isla ay hindi pa kami lumuluwas sa mga kabahayan. Nagtanong ako kung saan ang bahay ng kapitan. Lumapit sa amin ang isang lalaki. Nagulat kami nang sabihin nito na si Manang Iska daw ang kapitana nila. Nagmamadali na kaming bumalik. May dahilan na kami para katukin ang bahay o tindahan ng mag-ina. Nakakailang katok at tawag na kami sa mag-ina nang biglang bumukas ang ilaw sa tindahan. Nag-aabang kami sa paglabas ng mag-ina. Si Manang Iska ang lumabas. Pupungas-pungas pa ito. Napangiti siya nang makilala kami ni Dandoy. Kilala na niya kami dahil tuwing gabi ay bumibili kami palagi sa tindahan nila. Ikinuwento ko ang malagim na sinapit ni Ariel sa pinaghihinalaan naming aswang. Napatulala ito at tila nahulog sa malalim na pag-iisip. Kapansin-pansin ang tila pagkatuliro ni Manang Iska. Tinitigan kong mabuti ang kanyang mga kamay. Nagkatinginan kami ni Dandoy. Dahil tinitignan niya rin pala ito. Tila may bahid pa ng dugo ang mga kuko nito. Nagpaalam na kukuha lang daw siya ng balabal. Hinintay naming lumabas si Mona. Ngunit nabigo kaming makita ito. Nagmamadali nang sumama sa amin si Manang Iska. Kapansin-pansin ang tila pagkailap nito sa amin. Sinasadya nito na nasa bandang hulihan siya habang naglalakad na nakasunod sa amin. Nang marating namin ang aming kubo ay dumiretso na si Manang Iska sa nag-uumpukan naming kasama. Nagulat sila nang malaman na si Manang Iska pala ang kapitana ng lugar. Palihim ko siyang minanmanan. Halos ayaw niyang lapitan ang bangkay ni Ariel. Kinalabit ako ni Dandoy at bumulong na mag-usap daw kami sa kubo nila. Hinila agad ako ni Dandoy sa loob ng kubo. May pakiramdam daw siya na ang mag-ina ang may kagagawan. Nang tanungin ko siya kung paano niya nasabi, gayong madalas ay kinakausap niya si Mona kapag bibili kami. Ibinulong nito na kakaiba daw ang mabalahibo ni Mona sa kamay. Hindi daw normal ang mga kuko ng dalaga. Nasa ganoon kaming senaryo ni Dandoy nang biglang dumating si Levi, isa sa mga kasama ni Ariel nang maligo sa dagat. Tila alam na nito ang pinag-uusapan namin. Hindi pa namin siya tinatanong. Tuloy-tuloy na itong nagkwento. Bago pa raw may masamang mangyari kay Ariel, may nakita na raw siyang di pangkaraniwang nilalang. Nakatayo daw ito sa malaking bato sa may dalampasigan. Hindi na raw niya ikinuwento sa dalawang kasama. Di daw kasi niya sigurado sa kanyang nakita dahil nang balikan daw niya ito ng paningin ay bigla na lang itong nawala sa bato. Naalala ko ang nakita ko noong unang araw pa lamang namin sa isla. Siguradong ang nakita niya at nakita ko ay iisa. Mabilis kaming nagplanong tatlo. Kailangan naming mahuli at mapagbayad ang salarin na pumatay sa kasama namin. Wala pang alam ang pamilya ni Ariel sa nangyari. Hindi pa rin namin alam kung ano ang magiging desisyon ng kapitana na si Manang Iska sa bangkay ni Ariel. Uuwi na raw kaming lahat kinabukasan. Yun ang napagdesisyonan ng karamihan sa aming mga kasama upang mabigyan ng maayos na lamay si Ariel at maipaalam sa pamilya nito ang masamang nangyari. Gagamitin daw ang bangka na pag-aari mismo ni Manang Iska.
upang maihatid kaming lahat sa aming baryo. Hindi ko alam kung bakit parang may tumututol sa aking isipan na umuwi. Siguro dahil hindi pa nabibigyan ng hustisya ang nangyari kay Ariel. Habang nasa paligid pa si Manang Iska at kausap ang mga kasamahan ko, tahimik kaming nagmasid sa aming mga kubo. Kaming tatlo ni Dandoy at Levi. Napagkasunduan namin na magmamanman ang bawat isa. Dahil kung tunay man na may kinalaman ng mag-inang Manang Iska at Mona, siguradong aaligid lang yun sa paligid sa pagbabantay sa kanyang ina. Kulang-kulang kalahating oras na ang lumipas. Mukhang wala namang problema dahil wala din akong narinig mula sa kubo ni Dandoy at Levi. Ganon din sa kubo namin. Ay palipat-lipat ako ng pwesto habang nakasilip sa labas. Nakaramdam na ako ng matinding antok na parabang hindi ko na mapigilan. Hanggang namalayan ko na lang na humiga na ako sa tabi ni tatay. Kakatulog ko pa lang nang may tumapik sa balikat ko. Naalimpungatan agad ako. Maging si tatay ay ganun din. Si Dandoy ang nasa harapan ko at ibinalita na may mga tao daw na dumating. Napabalikwas ako ng bangon at nagmamadaling bumangon. 5 kalalakihan ang naabutan kong kausap ng aming mga kasamahan. Mga mangingisda din daw sila at nanunuluyan sa isang bahay sa baryo. Nandun pa rin si Manang Iska. Nakikipag-usap din. Iba ang pakiramdam ko sa 5 yon. Matatalim silang tumingin habang iniikot ang paningin sa aming lahat na naroon na parabang nananantya. Alam ko na nagsisinungaling lang sila. Panay tingin ng mga ito sa bangkay ni Ariel na nakatihaya sa mesa. Pagkatapos ay biglang magtitinginan sila ng makahulugan. Di sinasadya na napatingin ako sa paligid. Natuon ang paningin ko sa isang direksyon malapit sa kakahuyan. Hindi ako maaaring magkamali. May mga figura doong mga nakatayo at nakatingin din sa amin. Naalarma ako. Hindi kaya marami talagang aswang sa isla? Sa 2 linggo namin ay tahimik lang nila kaming pinagmamasdan. Naghahanap lang din sila ng tiyempo para atakihin kami. Bumalik ako sa aming kubo. Naabutan kong naghahasa ng itak si tatay. Nagulat ako dahil hindi naman niya gawain yun, lalo at gabi. Naisip ko na marahil ay alam na rin ni tatay na may mga aswang sa paligid. Pinalapit niya ako sa kanya at binulungan na mag-iingat daw ako. Pugad daw ng mga aswang ang isla. Hindi ako makapaniwala sa sinabing yun ni tatay. Tulad ko, marami na rin palang beses siyang nakakita ng mga kakaibang nilalang sa magkakaibang lugar sa isla sa tuwing maghahanap siya ng lugar para magbawas. Huwag ko raw biglain ang aming mga kasama. Baka biglang magpanik at lalo kaming mabisto ng mga aswang na may alam na kami sa kanila. Ilang sandali pa ay inutusan ako ni tatay na tulungan ko siyang gumawa ng malaking apoy o bonfire kung tawagin. Kinuha niya ang timba na lagayan namin ng asin para sa aming mga daing. Pagkatapos ay naghagis siya sa buong paligid na ikinagulat naman ng aming mga kasamahan. Kitang-kita ko na tila natakot at umiwas na mahagisan sila ng asin ang mga kalalakihang dumating na kausap na noon ni Manang Iska. Takot daw ang mga aswang sa asin. Pagkatapos naghagis ni tatay ng asin sa paligid ay nakihalubilo ito sa umpukan ng mga kasama namin. Kapansin-pansin ng tila pangingilag din ng aming mga kasama sa mga kalalakihang dumating. Marahil ay alam na nila na di dapat magtiwala sa mga ito. Napalingon ng lahat kay tatay nang malakas siyang magsalita sa gitna ng umpukan. Nagkatinginan ng mga kalalakihan at si Manang Iska nang sabihin ni tatay na hindi mabangis na hayop ang kumitil sa buhay ni Ariel, kundi isang aswang. Madiin ding sinabi ni tatay na sa oras na makakita kami ng aswang, huwag kaming magdadalawang isip na patayin. Mabilis kaming nagtago ni Dandoy sa damuhan. Plano naming sundan ng kalalakihan at si Manang Iska. Naglumikot ang mga mata ng kalalakihan at maging si Manang Iska. Nagpaalam agad itong uuwi na at kinabukasan daw ng umaga ay ihahanda na ang bangka para maiuwi na ang bangkay ni Ariel. Naunang umalis si Manang Iska na tumangging magpahatid sa iba naming mga kasama
Sumunod na nagpaalam ang mga kalalakihan. Mabilis na kaming kumilos ni Dandoy. Kailangan namin silang mahuli sa akto bilang aswang. Palihim naming sinundan ng kalalakihan. Maliliksi itong kumilos. Hindi sila nag-uusap habang naglalakad. Nang biglang huminto ang isa, napalinga-linga sa paligid. Hindi muna kami gumalaw ni Dandoy sa pinagkukublihan namin. Pero nakaumang na ang aming pana, kung sakali man. Nagpatuloy sa paglalakad ang mga kalalakihan. Hanggang sa nakita namin na huminto sila sa tapat ng tindahan ni Manang Iska. Hindi pa nakakapasok ang mga ito sa bakuran nang may nakita na kaming sumalubong sa kanila. Isang kakaibang nilalang. Kahit medyo madilim sa paligid ay aninag pa rin namin ang sabay-sabay na nagpalit ng anyo ang mga kalalakihan. Naging ganap silang aswang. Nagmamadali silang pumasok sa bahay ni Manang Iska. Ingat na ingat kami ni Dandoy na naglakad papunta sa gilid ng bahay. Naghanap kami ng butas upang masilip namin kung ano ang nangyayari sa loob. Nang sa wakas ay nakakita ng butas si Dandoy. Halos nagunahan kaming sumilip. Naunang sumilip si Dandoy, habang ako naman ay palingon-lingon sa paligid. Ilang sandali pa lang ay naduduwal ng umatras sa butas si Dandoy. Nagmamadali kong sinilip ang butas para alamin ang dahilan. Ganun na lang ang pagkawindang ko nang makita kong may isang katawan ng taong silang nilalantakan. Babae ang biktima na halos sumambulat na sa lupa ang laman loob nito. Hindi ko kinaya ang senaryo kaya maging ako man ay nagduduwal na lumayo sa butas. Yun ang malaking pagkakamali namin dahil narinig kami ng mga aswang. Malalakas na kaluskos ang aming narinig kaya tumakbo na kami papunta sa likod bahay. Nang biglang may humablot sa amin papasok sa isang madilim na kwarto. Malangsa ang loob ng kwarto kaya napatakip kami ng ilong. Hinihingal na sa sobrang takot si Dandoy dahil nasa labas na ng kwarto ang mga aswang. Nagulat kami nang tumayo ang nilalang na humila sa amin. At sinenyasan kami na huwag maingay. Takot na takot ako nang marinig ko ang boses ni Manang Iska. Lalo pa akong nagulat nang tawagin nitong Mona ang kausap na nagmula sa kwarto. Tinatanong ni Manang Iska kung may napansin ba daw si Mona na kahina-hinalang bisita. Mariing tumanggi ito pagkatapos ng ilang sandali ay pumasok na ulit sa loob ng madilim na kwarto ang dalaga. Sinaradong mabuti ni Mona ang pintuan. Pagkatapos ay sinindihan ng gasera. Halos magyakapan kami sa takot ni Dandoy. Dahil ang Mona na nakilala namin na maganda ay mistulang halimaw na. Makapalang balahibo nito sa kamay at paa. Malalaki ang mapupulang mata at mahaba ang dila na sinadya nitong ilabas. Salit-salitan kaming dinilaan ni Mona sa muka at kamay. Umiiyak na sa takot si Dandoy. Napakalangsa ng kanyang dila. Napaatras ako sa isang sulok nang may kung anong madulas akong nahawakan. Nang titigan ko itong mabuti, isa pala itong ulo ng isang baboy. Dahan-dahang tinanggal ni Mona ang kanyang mahabang dila sa mukha ni Dandoy. Pagkatapos ay lumapit ito sa akin. Inihanda ko na ang aking sarili na ako ang uunahin niyang papatayin. Sa haba ng mga kuko niya, siguradong wakwak ang lamang loob ko. Napagtanto ko na kapag nasa ganoong sitwasyon ka pala, kahit gaano mo pa katapang na tao ay manghingibabaw ang takot mo. Pumikit na lang ako para hintayin ang pag-atake sa akin ni Mona. Nakakailang sandali na ay walang kumagat o sumagpang sa akin. Dahan-dahan kong iminulat ang aking mga mata. Nasindak ako nang makita kong nilalantakan ni Mona ang ulo ng baboy. Walang tigil sa kakasuka si Dandoy. Kung ganun hindi ko makain ng tao si Mona, kahit isa itong aswang. Nakaramdam ako ng matinding awa para sa kanya. Siguradong ayaw din niya ang kanyang pagiging aswang. Wala na lang siguro siyang magawa kaya iniraraos niya ang kanyang pagkagutom sa laman sa pamamagitan ng pagkain ng mga hayop. Mag-uumaga na nang bumalik sa pagiging tao si Mona. Dahan-dahan siyang nag-ayos at lumabas. Ilang sandali lang ang lumipas, nagmamadali na siyang bumalik sa kwarto.
Tulog daw ang kanyang ina, kaya pinapalabas na niya kami. Halos takbuhin namin ang pinto ngunit tinawag niya kami ni Dandoy. Humihingi siya ng tawad sa nangyari sa kasama namin. Wala daw silang kinalaman mag-ina. Ang pumatay daw kay Ariel ay angkan ng kanyang ama. Nahawaan na lang daw ng pagiging aswang si Manang Iska. Tulad niya ay karne ng mga hayop ang kinakain nito kapag nagugutom. Sa halip na dugo ng tao ay dugo ng hayop ang iniinom nila kapag nauuhaw sila. Nakiusap si Mona na wag sana idamay ang kanyang ina sa galit naming mga kasama ni Ariel. Habang nasa daan ay pinagtatalunan namin ni Dandoy kung sasabihin ba namin sa aming mga kasama ang aming karanasan. Siguradong papatayin ng mga ito ang mag-ina sa oras na malaman ng mga aswang ito at hindi papaniwalaan na walang kasalanan ng mag-ina. Sa huli na pagkasunduan namin ni Dandoy na ilihim na lang ang katauhan ng mag-ina. Galit na galit ang aming mga kasama nang makita kami ni Dandoy. Akala daw nila patay na rin kami. Dahil ilang oras kaming nawala. Pinaghahanap nila kami sa paligid kaya naman nasuntok ako ni tatay sa sobrang galit. Ngunit bigla ding niyakap ng mahigpit at nagpasalamat na bumalik akong buhay. Tinupad ni Manang Iska ang sinabi niya na ihahatid kami at ang bangkay ni Ariel sa aming baryo. Nagpasalamat kami sa kanya. Alam namin ni Dandoy na nahihiya siya at nakukonsensya sa nangyari. Dahil kilala niya ang mga salarin ngunit hindi niya pwedeng ipahamak ang asawa niya at ang angkan nito. Ipinaabot namin ni Dandoy ang aming pasasalamat para kay Mona. Saglit na nag-isip si Manang Iska. Nagtataka siguro siya bakit kami nagpapasalamat sa kanyang anak. Nagpaalam na siya sa aming lahat at uling sinabi na sana daw ay wag na kaming babalik sa isla. Malungkot itong kumaway habang umaandar na palayo ang bangkang sinasakyan niya. Nagkagulo ang mga tao sa aming baryo para maiwasan na may buhay pang mawala. Nagsinungaling kaming lahat. Pinalabas namin na naaksidente lang si Ariel kaya namatay. Dahil kapag sinabi namin na pinatay siya ng mga aswang, paniguradong susugod ang mga kamag-anak nito sa isla. Habang nag-iisa akong nagkakape sa dalampasigan, tinatanaw ko ang isla kung saan naranasan ko ang pangyayari na hindi ko makakalimutan habang ako ay nabubuhay. Kung saan ay napatunayan ko na hindi lang pala kwento lang ang mga aswang. Totoo pala na may tulad nila. Ngunit tulad ng mga tao, may dalawang uri din pala sila. May aswang na masama at meron ding mabuti. Tulad ng mag-inang Manang Iska.